Magandang araw po sa inyo at welcome back sa ating pinakabagong video. At usapang Sofronio Vasquez na naman po tayo sa vlog na ito at ating pag-uusapan yung kanyang mga paghahanda dito sa kanyang upcoming concert sa kanyang Canada tour. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At latest information nga lang po dito kay Sofronio ay siya ay naghahanda na ngayon para sa kanyang upcoming live performance dito sa kanyang Canada tour kasama sina David Pomeranz at si Joey Albert. So naghahanda na po itong Sofronio, and the reason why wala tayong update dito kay Sofronio nitong mga nakarang araw ay dahil naghahanda siya dito sa kanyang live event sa Canada. Okay, at the same time tinutukan rin natin or nagbigay tayo ng update dito sa Miss Eco International na kung saan is nasungkit ni Alexi itong corona ng Miss Eco International 2025. But balik po tayo sa usaping Sofronio Vasquez dahil nagpost nga siya dito sa kanyang social media account dito ng video noong namalagi siya dito sa ABS-CBN network. Okay, nung umuwi siya dito nitong mga nakarang linggo. So on top of this mga kapolitika ay pag-uusapan natin kasi ilang tulog na nga lang po ay papalabas na yung talang buhay ni Sofronio Vasquez dito sa Maalala Mo Kaya sa pagbabalik at siya yung unang tampok or first episode ng MMK. So meron kasing nag-comment dito nag-post dito sa social media na kung saan is previous daw siya na writer ng ABS-CBN, particularly itong MMK, at dinideny niya yung truthfulness ng mga istorya dito sa MMK. So ngayon daw na magbabalik na itong drama anthology ay sinasabi niya na sana this time around ay mga makatotoong kwento na yung i-feature nila dito sa kanilang programa, kasi dati siya ay writer ng naturang drama anthology ay sinasabi niya na hindi makatotohanan or maybe merong mga part ng kwento na tinitwist ng MMK para magmukhang maganda yung istorya. So ito ata ang gusto niyang ipahiwatig base dito sa kanyang post. At ngayon naman is meron naman siyang mga allegations dito kay Sofronio na sana is nagkwento ito ng makatotohanan dito sa MMK para daw totoo yung kwento niya na ipi-play dito sa program at yung talagang nangyari sa buhay niya, especially nung doon siya sa Ozami City. So ang context ng kanyang sinabi mga kapolitika ay yung estado nila sa buhay. Okay, kasi sinasabi ni Sofronio na mahirap sila. So ang sabi niya dito sa post, "Dear Charo, bilang isa sa mga pioneer writers ng original na Maalala Mo Kaya, nung nagsimula itong umere sa TV noong 1991 sa napakatayog pang ABS-CBN na eventually nga ay naging MMK at umabot ng 31 years at nawala. Nalungkot ako ng sobra. Ang liga-ligaya ko ngayon nang malaman kong magbabalik ka na at ang MMK starting April 25, 2025 sa A to Z channel at sa I1 TFC. Nakita ko na rin ang pilot episode trailer, ang buhay ng The Voice Grand Champion Sofronio Vasquez. I hope nagkwento ng katotohanan ng buhay niya si Sofronio at nag-research din ng mabuti ang research team ng MMK na hindi kasinungalingan ang mga ikwinento ni Sofronio Vasquez. Sana nagtanong ang mga researchers sa mga kalugar ni Sofronio sa probinsya nila kung saan siya lumaki, kung ano ang totoong buhay at pagkatao ni Sofronio Vasquez sa kanilang pananaw, na hindi siya kasing hirap ng ilusyon niyang kwentong binuo niya sa The Voice at hanggang manalo siya para makakuha siya ng simpatya, lalo na sa pagbabalik niya sa Pilipinas. Kung kasinungalingan din lang ang ipapalabas tungkol sa buhay ni Sofronio, wala ring saysay ito bilang pilot episode sa iyong pagbabalik at ng MMK. Charo, umaasa rin ako na sa pagbabalik ng MMK ay tunay na maging kakaiba ang mga kwento ng episodes
mga totoong kwentong hindi pa nagawa sa 31 years ng Maalaala Mo Kaya, MMK. So yun po ang naging post dito ng isang writer daw dati ng MMK. So bibigyan lang po natin ito ng reaksyon at bibigyan natin ng ating opinion base sa ating sariling pananaw. Kasi dito ay tinutumbok niya itong si Sofronio Vasquez na baka yung kwento niya is matulad rin dati sa mga episodes ng MMK na merong twist or malayo sa katotohanan mismo nung main character ng kanilang episode. So sinasabi niya na wala pa daw nagagawa na makatotohanan ng kwento itong MMK sa loob ng 31 years, which is mabigat na allegation ito mga kapolitika or accusation kung kaya ay atin itong bibigyan ng ating sariling opinion at ng ating sariling pananaw. Okay, kasi dito si Sofronio Vasquez ang pinag-uusapan at yung maging reaction ko ay hindi naman siguro natin masasabi na hindi nagkikwento itong si Sofronio ng tunay niya na buhay dahil hindi pa iba-iba yung version ng kanyang sinasabi sa mga interviews. Okay, kasi kung alam mo na ikaw ay nagsisinungaling ay merong conflict yung mga sinasabi mo previously, most especially na siya ay storytelling na doon sa mga vloggers, sa mga media personalities. So pare-pareho naman ang kwento ni Sofronio Vasquez. So ang bottom line or ang pinopoint ko dito ay itong allegation na ito kay Sofronio Vasquez ay walang katotohanan, in other words. Okay? So ito ay masasabi natin na paninira. So yun po ang aking maging reaksyon at ang aking maging opinion dito sa post ng isang netizen or previous daw siya na writer ng Kapamilya Network, particularly itong MMK. Okay? So yun po ang aking masasabi rin at binibigyan natin ito ng ating opinion mga kapolitika dahil ito ay mabigat po na accusation towards Sofronio Vasquez na sinasabi niya na hindi siya naniniwala na maging makatotohanan ang kwento ni Sofronio dito sa MMK, which is alam naman na natin doon sa mga interviews ni Sofronio na pare-pareho naman ang version ng kanyang istorya. Okay? At kung kayo ang tatanungin ano po ang inyong maging reaksyon dito sa naging comment ng isang netizen na kung saan ay sinasabi niya na baka hindi di umano makatotohanan ang ipapalabas ng MMK at sinasabihan pa nito na mag-research di umano ang naturang programa sa totoong buhay ni Sofronio doon sa probinsya. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. I think you don't want to miss the fact na we have chosen a very, very good lineup and set list that's gonna showcase different eras, different generations, and different genres, and you never want to miss that.